Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang reaksyonan po mga kabida, ito hong panukalang batas ng mga Dutertes dyan po sa House of Representatives. Naghain kasi sila ng panukalang batas to criminalize yung sapilitang pagsurrender po o pagsuko ng gobyerno po ng Pilipinas sa isang Pilipino papuntang ibang bansa para dun politisin po mga kabida. Kagaya ho sa ginawa po nila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte Okay? Actually, magandang panukalang batas po ito Marami hong nagsasabi na wise move daw ito ng mga Duterte. Okay? Mga kabida. Pero ang tanong po, papasa kaya ito alam naman po natin mga kabida na hawak po ng Marcos administration ang Kongreso. Both houses po 'yan. House of Representatives at ito hong Senado mga kabida. Ito, babasahin ko lang po, ito pong article po ng Optic Politics. Shinare kasi nila mga kabida yung panukalang batas po ng mga Dutertes. Ang kanila hong article, ang titulo po dito, mga kabida, Duterte Sons move to criminalize surrender of Filipinos to foreign powers after ICC transfer. Ayan. It is a direct legislative counterstrike against what they call a politically convenient surrender of sovereignty. Ayan. 3 Duterte brothers have filed a bombshell bill in the 20th Congress seeking to redefine treason itself under Philippine laws. Yung treason kasi, ang ibig sabihin yan, yung pag-traidor po sa bansa po natin. Okay? Yun yung treason. And since hindi ho na-define doon ho sa treason, mga kabida, yung sapilitang pag-surrender ng gobyerno sa isang Pilipino doon po sa international court, mga kabida, gusto hong i-integrate, palawakin po mga kabida, sa pamamagitan po ng panukalang batas na ito, yung treason, palawakin po nila yung treason at i-cover po mga kabida ito hong sapilitang pagsuko. Okay? O surrender. Okay? Parang isinusuko daw mga kabida ng gobyerno po ng Pilipinas yung soberenya po ng bansa, mga kabida, yung pagsuko po sa isang Pilipino papuntang international court. Kagaya ho ng ICC, mga kabida. Eto, tuloy po tayo. Representatives Harold James Duterte, Omar Vincent Duterte, and Paulo Duterte introduced a House bill amending Article 114 of the Revised Penal Code, expanding treason beyond wartime betrayal to include the surrender of any Filipino citizen to a foreign state or international body, a move unmistakably rooted in the arrest and transfer of former President Rodrigo Roa Duterte to the International Criminal Court in The Hague on 11 of March 2025. The explanatory note pulls no punches. Duterte's arrest by Police General Nicolas Torre, followed by his immediate transfer abroad, should not have happened. The bill frames the act as a grave violation of national dignity, judicial process, and constitutional protection, particularly in the light of the Supreme Court's newly promulgated rules on extradition, which now require judicial confirmation before extradition. Ito yung bagong ruling po ng Korte Suprema, mga kabida, na sa bawat aresto na mangyayari ho dito sa Pilipinas against a Filipino citizen, mga kabida, bago po siya dalhin sa ibang bansa at doon po lilitisin, mga kabida, kailangan munang dumaan sa isang court confirmation. Ibig sabihin, idaan muna siya sa local courts po natin bago po siya dalhin sa ibang bansa. Ang court po natin ang mag-a-assess po mga kabida na kung saan yung pag-extradite ba ng
Pilipinas, sa isang Filipino citizen ay may sapat na basihan, mga kabida, no? Hindi ba ito lumabag sa ating mga batas dito sa Pilipinas, ano? So, yung mga ganong specifics po, no? Ang gusto kong mangyari po ng korte, ano? Kaya inilabas nila ito kung bagong ruling, okay, ng Korte Suprema. Alright? Eto. Under the proposed amendment, any Filipino citizen, especially a public officer who surrenders a Filipino national to a foreign power leading to interrogation, imprisonment, torture, or death would face reclusion perpetua to death, a fine up to 4 million pesos, and automatic removal from office if a public official. So, ang ibig sabihin po, gusto ko nilang idagdag doon ho sa treason na batas, mga kabida. Ito hong pag-criminalize sa act mismo ng isang public official, ano, na gusto kong isuko ang isang Filipino citizen doon sa ibang bansa, either for interrogation, imprisonment, torture, or death, ano, mga kabida, kailangan hong patawan po ito ng criminal case. Okay? Ano po yung penalty kung mapapatunayan po? Reclusion perpetua to death. Ibig sabihin, hanggang 40 taong pagkabilanggo, mga kabida, or kamatayan. And since wala ho tayong kamatayan dito, ang capital punishment po natin is reclusion perpetua lang po o habang buhay na pagkabilanggo. So hanggang reclusion perpetua lang po, mga kabida, yung pinakamataas na imprisonment o penalty doon ho sa lumabag dito sa panukalang batas na ito kung sakali man pong maging batas ito, ano, mga kabida. At maliban po dyan, dapat magbayad siya ng 4 million pesos, mga kabida. And automatic removal from public office. Alright. The language is sweeping, severe, and unmistakably punitive, effectively branding such surrender not as cooperation but as betrayal. Ayan, mga kabida. Yung pagsuko daw sa isang Filipino citizen ng gobyerno po natin doon sa ibang bansa, hindi po yun cooperation. Ano? Okay? Kundi malinaw na betrayal po yun, mga kabida. Pagtataksil. The bill escalates the Duterte camp's legal and political war against the Marcos administration, transforming a single arrest into a constitutional reckoning over sovereignty, executive power, and allegiance to the foreign institutions like the ICC. Critics are expected to argue overreach and retroactivity. Supporters frame it as a firewall against future state-sanctioned abandonment of Filipino citizens. What is clear is this: the ICC transfer has detonated a legislative backlash that seeks to weaponize the crime of treason itself and put public officials on notice that loyalty to foreign courts may soon carry the heaviest penalty under Philippine law. This is no ordinary bill. It is a declaration of political defiance curved into the penal code. Actually, maganda talaga, no? Yung panukalang batas na yan. Sa totoo lang po, ano? Kaso lang, meron lang po akong reservation. Ano po yung reservation ko po, ano? Gaya ng sinabi ko po kanina, yung tanong kung papasabay ito, kung susuportahan ba ito ng mga mababatas po, mga kabida. Yan po sa House of Representatives, ano? Alam naman po natin, hawak po ng Marcos administration yung kamara po, ano? Mga kabida. Since itong panukalang batas na ito, mga kabida, yun yung mag-o-oppose doon po sa ginagawa po ng gobyerno, ano, mga kabida, at ginawa ng gobyerno, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Do you think susuportahan ito ng mga mambabatas natin dyan po sa House of Representatives? O baka nagsayang lang po ng efforts at saka panahon, ano, resources, ito kong Duterte brothers po, mga kabida. I'm sure sa kanila ho, alam po nila, mga kabida, na malabo po ito ho
na papasa dyan po sa House of Representatives. Okay? Kung papasa man po ito, kailangan dumaan po ito sa butas ng karayom po, ano, mga kabida. Kaya nga nasasayangan po ako dito sa panukalang batas na ito, ano. Actually, maganda talaga ito. Very powerful proposed bill dahil mapipigilan po, ano, yung future na pangyayari. Kagaya ho sa nangyari ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Magdalawang isip na po dito ang ating gobyerno, ano, o sino man pong opisyal po ng gobyerno na gawin po ito. Dahil mantakin nyo ha, ang imprisonment po dito mga kabida, okay, is reclusion perpetua. So meaning, heinous crime po ito. Okay, plus meron pa pong fine na 4 million pesos po, ano, mga kabida. Diba? So, walang sino man pong nasa gobyerno ang gagawa ko dito sa paglabag po sa panukalang batas na ito kung sakali man po maging batas ito, mga kabida. So in short, okay, in short, yung ginawa po ng Marcos administration, kung sakali man po papatulan ito ng Kongreso, mga kabida, lumalabas po na treason o pagtataksil, ano, yung ginawa po ng Marcos administration sa bansa po natin nung kanila kong isinuko po, mga kabida, ito kung si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano. Okay? It would only, okay, prove, okay, na yung ginawa po kay dating Pangulong Duterte ay isa hong paglabag, mga kabida, sa ating soberenya. Kaya, I doubt kung ito ay papatulan po ng mga mambabatas, mga kabida, itong panukalang batas na ito. Kaya nga, para po sa akin, ano, malabo po itong batas na ito. Sa ngayon, hindi po ito papasa, mga kabida. Okay? Pero the moment na mag-iba na po ang gobyerno po ng Pilipinas, baka naman po papasa ito. Okay? Mga kabida. And most probably, kung matutuloy man po, mga kabida, ito hong pagiging Pangulo po ni Sara Duterte sa 2028, baka naman po papasa ito at maging batas ito, mga kabida. Ano? Alright? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito ho sa panukalang batas po ng mga Duterte na gawing kriminal, mga kabida, yung pag-surrender sa isang Pilipino, okay, ng gobyerno po ng Pilipinas doon po sa ibang bansa at doon po lilitisin po, mga kabida, sa halip na dito po sa Pilipinas. Payag ba kayo dito? Suportado ba ninyo ito kung panukalang batas po ng mga Dutertes, mga kabida, no? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.